Hallelujah. Ngayon pong umaga na tayo po ay yumuko, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo po. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Naririto kami hindi dahil nais naming maging malinis. Narito kami, Panginoon, sapagkat nilinis mo na kami. Maraming salamat, Lord. Pinagbuklod-buklod mo kami sa lugar na ito, sa gawain mo, upang patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo, sa patnubay, pangunguna at gabay ng banal na Espiritu. Muli, Panginoon, sa umagang ito, hinihiling po namin na kami ay iyong samahan. Lukuban mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaunawaan at kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, ikaw lamang ang maitaas, hindi ako, hindi ang sino mang tao, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Hallelujah. Naniniwala kami, Panginoon, na inihahanda mo na ang iyong bride o ang iyong mapapangasawa, ang iglesia, Panginoon, sa malapit mo na pong pagbabalik, Panginoong Hesus. Kaya nga, Lord God, gamitin mo po ang pag-uusapan namin ngayong umagang ito upang patuloy pa kami na magabayan sa paghahanda po namin patungkol sa mga bagay sa mga wakas. Lord Jesus Christ, let your Holy Spirit reign in us and reign in this service. Ganon din, Panginoon, sa manonood sa amin via live stream and via replay, Lord God. We praise you, we bless your name. This we pray in the name of Jesus Christ. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang Daniel and the End Times. Okay, Daniel and the End Times. Sino na po nakabasa sa inyo ng Book of Daniel? Taas ang kamay. Nabasa na po ang Book of Daniel, chapter 1 hanggang verse 12. Chapter 1 hanggang verse, taas nyo po, mataas ang kamay. Daniel chapter 1 hanggang verse 12. Isa, dalawa, taas po, taas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang? Okay. Mga kapatid, mga minamahal, lasan po yung mga Bible ninyo? Okay. Linggo-linggo ko pong ipapaalala sa inyo, dalhin po ninyo yung Bible ninyo. Okay? Dalhin po ninyo yung Bible ninyo. At hindi lang dalhin. Basahin nyo po yan sa bahay ninyo. Tingnan nyo po bago ko mag-ano sa topic ko. Kaya Dave, pabukas po natin sa tawag dito. Sa aklat po ng mga gawa, chapter 17, verse 11. Tingnan nyo po ito. Mga gawa doon sa ang salita ng Diyos po, Kuya Dave. Acts or mga gawa, chapter 17, verse 11, ang sabi dyan, okay, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Amen? Kayo po ba, mga kapatid, mga anak, mga minamahal, na-enjoy nyo po ba pag nangangaral kami dito sa church? Ina-enjoy nyo po ba yung preaching? Para kayong mga taga-Tesalonica. Hindi. Tingnan niyo po gustong-gusto daw makinig ng mga taga-Berea sa mga tinuturo ni Pablo at hindi lang nila gustong-gustong makinig. Ang sabi diyan, araw-araw, sabihin niyo nga po araw-araw. Sabihin niyo po araw-araw. Okay? Malinaw na malinaw ba? Araw-araw nilang sinasaliksik. Sabihin niyo nga po sinasaliksik. Tanungin mo yung katabi mo, sinasaliksik mo ba ang kasulatan? Basahin niyo po yung Bible ninyo. Kaya po namin kayo binigyan ng Bible, hindi para display niyo sa bahay. Sino pang walang Bible dito sa bahay? Oh, yung wala pang Bible, bibigyan ko kayo Bibigyan namin kayo. Sabi diyan, sinasaliksik ang kasulatan araw-araw. Para ano? Para ano ko, Dave? Ano sabi doon?
Acts 17:11. Ayan. Sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang sinasabi nila Pablo. Amen. Amen. Okay? Kailangan makita ninyo mismo, personally, sa kasulatan. Kayo mismo, tinitingnan po ninyo kung totoo yung sinasabi namin dito sa church. Hello? Hello? Okay? Sige po. So yun lang. No? Dalhin nyo po ang inyong Bible pagka meron tayong service, may Bible study, may prayer meeting. Lagi po ninyong bit-bit dapat ang Bible. Amen? Amen? Salamat sa 10 nag-amen. Glory to God. Now, punta po tayo dun sa ating topic, no? Daniel and the end times. Okay? Okay. Next slide. Okay, makikita nyo dyan, end times, question mark. Okay? End times, question mark. Ano po ang naiisip ninyo tungkol sa end times? Ano-ano yung naiisip ninyo pag sinasabing end times o yung panahon na ng kawakasan? Marami po nakakapag-isip diyan yung takot. Tama ba? Karamihan sa mga tao kapag binabanggit yung salitang tawag dito end times o yung kawakasan, natatakot sila. Bakit? Bakit? Kasi hindi sila nakahanda. Kaya tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Okay? Ang end times po pag pinag-uusapan, karaniwan po sa tumatakbo sa isip ng tao yung pagkawasak ng mundo. Tama ba? Na-imagine nyo po ba yung paglindol, yung malaking yung nahati yung kalsada, 'di ba? Nagiba yung mga tulay, nagiba yung mga building, nagkaroon ng mga maraming bulalakaw dito sa mundo. Ano pa? Yung baha, tsunami, ano pa ba? Ano pa? Alien. Ha? Okay, na-imagine nyo po ba pagka sinasabi na yung wakas? 'Di ba yung movie na 2012, sino nakapanood nun? 'Di ba? Oh. Grabe yung yung ang daming bulalakaw. Tapos nung tumama yung bulalakaw sa dagat, tsunami naman, idinawasak yung mga nasa lupa. O dahil nagkaroon ng malakas na tsunami, tapos may mga bulalakaw, nagiba yung mga building, tapos lumindol pa ng napakalakas. Tapos maraming mga bulkan ang sumabog sabay-sabay. Tama? Eh di, ang daming taong namatay. Tama po ba? Daming taong mamamatay pagdating nung panahon na yon. Okay? Maraming mga tao, punong-puno sila ng takot at pangamba tungkol doon sa mangyayari. At nakasulat po sa Bible yon. Ang mga tao pagdating ng panahon na yon, mangangamba, manginginig, mangangatal dahil sa mga nakikita nilang mga nangyayari sa mundo na yon. Naunawaan po natin? Pero ang totoong mga Kristiyano, ang totoong mga anak ng Diyos, na mga lalaki at mga babae, sons and daughters of the kingdom, kailangan po tayo ay excited. Okay? Kailangan makita sa atin ng excitement sa pagbabalik ng mundo, ng Panginoon. Amen. We should feel excited when this topic is discussed. Kailangan po pagka pinag-uusapan natin ng end times, nakikita sa atin na we are excited. Hindi tayo nangangamba. Okay? Bakit? Why? Because ang pinag-uusapan po dito ay yung ating never-ending reunion with Jesus in His kingdom. Amen po ba? Pag binasa nyo po yung Revelation, yes, it talks about the end of times, but it talks about our coming together with Him forever and ever. Amen? Amen. Pag binasa nyo yung Revelation chapter 21, wala na daw doon yung pagtangis, wala na doon yung pag-iyak. Amen po ba? Wala nang sakit at wala nang karamdaman. Amen. Okay, are you excited? Are you excited that Jesus is coming back? Dapat excited po tayo. Amen. Next slide. So, end times, ito po pag-uusapan kasi natin end times, we will focus on the book of Daniel. Okay? We will focus about the book of
Daniel. Okay, bigyan ko lang po kayo ng maikling background sa buhay o sa pagkatao po ni propeta na si Daniel. Okay. Pag binasa niyo po yung Daniel chapter 1 up to verse 12. Sa Daniel chapter 1, isa po siya doon sa mga wise young men. Sabihin niyo nga po, wise young man. Titigan mo nga yung katabi mo. Wise ba yan? Young pa ba yan? Okay. Wise young men, actually, kabilang, kasi ito wise young men and nobles that was brought to captivity to Babylon from Jerusalem. Okay? Sa Daniel chapter 1, kasi nung panahon po na yon ay nasakop ng paghahari o kaharian ng Babylon ang Israel. Bakit? Kasi ang Israel ay sumuway sa Diyos kasama nung kanilang mga hari. Nagrebelde sila sa Diyos. That is why pinayagan ng Diyos na masakop sila ng mga bansa sa paligid nila. And during this time, the kingdom of Babylon. So naging alipin sila ng Babylon at itong si Daniel at yung kasama niya si Hananiah, si Mishael at si Azariah na tinatawag ding Shadrach, Meshach at Abednego. Okay? Kabilang po si Daniel doon. Ano pa? Si Daniel po, meron siyang God-given gift to interpret dreams. Mababasa niyo po yan sa Daniel chapter 2. Okay? Meron siyang God-given gift to interpret dreams. Okay. And he had a vision for the future of Israel and the end times. Okay? Pag binasa niyo yung book of Daniel, he was seeing visions of the future of Israel and the future of the whole world. Kaya kailangan po na bawat Kristiyano binabasa yung book of Daniel. Kailangan binabasa niyo po yan, pinag-aaralan ang book of Daniel. Because it not only talks about the future of Israel, but it talks about the future of the whole world. Naunawaan po, kasama tayo dun sa book of Daniel. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ron. Okay? Kaya kailangan basahin niyo po yan. Amen. Yung mga hindi pa nakapagbasa ng book of Daniel, basahin niyo po pag-uwi. Naunawaan? Okay, next slide. Ito po, makikita nyo dyan yung estatwa na yan. Yan. Sa Daniel chapter 2, yan po yung isa sa mga importanteng panaginip na ininterpret ni Daniel. Okay, sino na po sa inyo ang nakakaunawa nung estatwa na yan? Siyempre, doon sa nakabasa na. Tama? Ngayon, pag-aaralan po natin yung importance niyang statwa na yan o nung image na yan na lumabas sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon na ininterpret naman ni Propeta Daniel. Okay? Now, kasi po si Haring Nebuchadnezzar na naginip siya. Ito yung nakita niya. Pagkagising niya, siyempre, hindi niya maunawaan, hindi siya makatulog dyan sa panaginip na yan. Pinatawag niya po yung mga magician, yung mga astrologer, mga sorcerer, at lahat ng mga kinasasakupan niya to tell of his dream. Pero walang naka-interpret, walang nakapagsabi sa kanya kung ano yung panaginip niya. Okay, eventually, someone knew Daniel. May nakakilala kay Daniel. Alright? At nirefer siya kay Haring Nebuchadnezzar. At nung siya ay humarap na kay Haring Nebuchadnezzar, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, Daniel, maaari mo bang i-interpret yung aking panaginip? At bago niya in-interpret yun, siyempre si Daniel, humingi siya ng panahon para makapanalangin sa Panginoong Diyos, Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Nakiusap siya na, Panginoon, pwede mo bang i-reveal sa akin yung tungkol sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar? At bigyan mo ako ng kaloob na ma-interpret ito. At pagkatapos niyang manalangin, binigay sa kanya ang interpretation ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. At siya ay nagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Nagpasalamat siya sa Diyos.
Kayo po ba, kapag dininig yung panalangin ninyo, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Kasi karamihan po, pag binigay na yung panalangin, nalilimutan ng pasalamatan ang Diyos. Nawawala na sa church. Hello? Hello? Pag binigay na yung asawa, nalilimutan na yung church. Pag binigay na yung trabaho, nalilimutan na si Lord. Nalilimutan na mag-church. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Amen. Ngayon, ito na po ang interpretation. Number 1, the head of gold. Okay, mapapansin niyo po dyan. Sige, pindot lang. Ayan, isa lang muna. The head of gold. Nagsimula po yan from 605 to 539 BC or before Christ. At ito po ay under the rulership of the kingdom of Babylon. The second part of his dream is the chest and arms of silver. At ito po ay under sa paghahari ng Medo-Persia from 539 BC to 331 BC. Nung natapos po ang pagsakop ng Babylon sa Israel, pumalit po dyan ng Medo-Persian Empire. Na dyan po ninyo mababasa yung istorya ni Esther. They are under the rulership of the Persian Empire. Nandiyan na yung story ni Esther. Si King Artaxerxes. Okay? So lahat po yan ay nasa history. Kahit basahin nyo sa history, yan po at talagang nangyari. Ngayon, ano po yung sunod? Yung belly and thighs of bronze. So mula sa tiyan hanggang rito ay bronze daw or tanso. Ito po ay kaharian ng Gresya or Greece under the rulership of Alexander the Great. Di ba napag-aaralan nyo sa school yan? Si King Alexander the Great. Okay? So after the Medo-Persian Empire, nasakop naman ang Israel ng Greece. Okay? After the rulership of Greece came the legs of iron, which is Rome. Na sila po ay nasakop ng Roma from 168 BC hanggang 476 AD. Napakahabang panahon. Tama po ba? Napakahaba. Dito na po pumasok yung panahon ng mga apostol ng Panginoong Hesus. Tama po ba? Sino ang nagpako kay Lord? Di ba mga Roma? Mga taga-Roma? Sino pumatay kay Pedro at kay Pablo? Mga taga-Roma. Because they were under the rulership of Rome. Naintindihan niyo po ba? Lahat po na yan, from head to the legs, okay? Yan po ay mga kaharian na sumakop sa Israel. Tapos mayroon pang parte na hindi tayo nabanggit, yung paa. Yung paa naman is feet of iron mixed with clay. Okay, yung legs niya iron lang, pero yung paa niya mixture of iron and clay. And it signifies the divided nation, and it's from 476 AD up to now. It's ongoing. Diyan tayo ngayon. Okay? Click. Diyan tayo magfo-focus sa paa. Alright? Sa paa. The legs of iron mixed with clay. Tingnan mo nga yung paa ng katabi mo. Di ba? Anong kulay? Kulay lupa ba? Kulay putik, no? Di ba? Tino, napakaitim mo. Okay, joke lang. So yung paa po nung image na nakita at ininterpret ni Haring ni Daniel, ayan, ay isang paa na yari sa iron mixed with clay. Okay. Ano ulit yung iron? Ano ulit yung iron? Rome. Galing talaga ni Matt, oh. Rome. Ano ngayon yung iron mixed with clay? Ano yung iron? Ano ulit yung iron? Rome. Ano yung clay? The clay are the people. And not just any other people. These are people of God.
Mababasa niyo po sa Bible, sabi doon, you are the potter and we are the clay. Naunawaan ninyo? Ibig sabihin, this feet of iron mixed with clay is Rome and the people of God mixing together. Naunawaan ninyo? Naunawaan po ninyo? Ngayon, makikita po ninyo kung ano yan. In our current time and season, ano yung Rome na hinaluan ng people of God? The Roman Catholic Church. Tama po ba? Tama po ba? The Roman Apostolic Church. At yan po ay naghahari mula noon hanggang ngayon mayroong paghahari yung Roman Church. Roman Apostolic Catholic Church. Okay? So ano po ang significance niyan? Dito po magmumula ang pagsibol ng Antichrist during this time. Naunawaan po ninyo? Naunawaan po ba? Dito nasisibol ang Antichrist. So kaya nga po, we are reiterating to you this topic of end times because we are in the last days. Amen. Next slide. Ano po ba yan? No? Feet of iron mixed with clay. Mababasa nyo po yan sa Daniel chapter 7 in verse 25. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos. At uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. Ito po yung Antichrist. Tingnan niyo po yan 3.5 years. Amen? Because sa Great Tribulation, ang Great Tribulation will be in a span of 7 years. Yung 3.5 years niya, peace. And the other half is, kaguluhan. And the Antichrist will rise during half of that 7 years. At maghahari siya, sabi diyan, sa mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. After the rapture, magkaroon ng Great Tribulation. After 3.5 years, magpapakita si Antichrist. And he will force everyone to worship the image of the beast. Naunawaan po ba ninyo? He will force. Okay, backtrack tayo. Ang Babylon, merong mga false gods. During their reign, sa kanilang pagsakop sa bansang Israel, nagkaroon sila Daniel, ng experience na persahan silang pagyukurin, paluhodin, dun sa image of gold ni Nebuchadnezzar. Naunawaan ninyo? Naunawaan po ba ninyo? And during the reign of the Antichrist, who is coming, he will also do that. He will force people na naiwan sa rapture para sambahin yung image of the beast. Naunawaan po ba ninyo? Pag naiwan kayo sa rapture at inutos na yung mag-worship kayo doon sa image of the beast at hindi kayo sumunod, naiwan kayo sa rapture eh. Pag naiwan kayo sa rapture, hindi kayo sumunod doon sa pagsamba sa image of the beast at hindi nyo tinanggap yung mark of the beast, anong gagawin sa inyo? Papatayin kayo. Pero pag tinanggap ninyo, hindi kayo papatayin. Kaya lang, diretso kayo impyerno. Pagdating ni Lord sa second coming. Ano pipiliin ninyo? Kung sakali lang na maiwan kayo sa rapture, anong pipiliin ninyo? Pugutan kayo ng ulo para sa Panginoon? O mapunta kayo sa impyerno? Taas ang kamay ng mapupugutan ng ulo. Dahil na taas. Sabi niyo yan, ha? Okay. Ganon din sa paghahari ng
Medo-Persia, ng Greece, 'di ba? Nung sa Greece, nandoon na yung mga sila Zeus, sila Athena, si Venus, si Mars, lahat-lahat na yung mga gods na yun, pinasamba din nila yung mga Israelita. Nagkaroon din ng mixture nung panahon nila. And Rome, sino yung naghahari-harian sa Rome? Si Caesar. 'Di ba? Ang sabi ni Caesar, ako lang yung sasambahin, wala nang iba. Okay? Naunawaan po ninyo? At yun ay mangyayari pagdating ni Antichrist, pag siya ay na-reveal na, pag na-rapture na yung church. Amen. Kaya dapat, pag rapture ng church, kasama ka doon. Hello. Salamat sa 10 nag-amen. 10 lang yung mararapture dito. Kasama ako doon, ha? Salamat sa mga 10 na rapture. O, 10. Ayun, nadagdagan na sila. Amen. Hallelujah. Huwag kayong magpaiwan, mga kapatid. Basahin niyo yung Bible niyo. Lagi kayong manalangin. Next slide. Sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 3 to 4, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ito na siya sabi ko kanina, hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing ng Diyos ng mga tao. Okay? Lahat ng itinuturing na Diyos ng lahat ng mga tao. Alam niyo po ba, the most probable religion na gagawa nito ay ang Islam. Okay? The most possible and probable religion that will do this thing na puwersay ng mga tao sumamba sa Diyos nila ay ang Islam. Nasa Quran po nila yan. Itataas ang sarili sa lahat ng mga ito, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Okay? Next slide. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilin lang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Verse 10, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya. Sorry, hanggang verse 10 lang pala yan. No? Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Kaya kung ikaw, kapatid, binabasa mo yung Bible mo, lagi ka nagpe-pray, hindi ka madadaya. Hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya you should start noon pa. Hello? Mapapahamak, tingnan nyo ha, tingnan nyo maigi. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Kaya mga kapatid, mga anak, mga minamahal, pahalagahan nyo po ang Word of God. Pahalagahan ninyo ang relationship ninyo sa Panginoon. Amen? Kung papipiliin kayo kung anong mas pahalagahan ninyo, trabaho o si Lord, piliin nyo si Lord. Kung papipiliin kayo kung anong mas pahalagahan ninyo, pamilya mo o si Lord lang piliin mo. Hindi ibig sabihin nito na pababayaan mo yung pamilya mo magutom. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Naunawaan po ninyo? Sa lahat ng desisyon sa buhay, dapat nakahigit doon si Lord. Naunawaan po ba? Naunawaan po? Palapakan natin si Lord. Next slide. Sa paghahari po, yan, sa feet of iron mixed with clay, sa panahon po na yan, knowledge will increase. Okay? Knowledge will increase. Daniel chapter 12, in verse 4, sabi diyan, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan.
marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Knowledge will increase. Ang sabi pa dyan, marami ang tatakbo ng paruot parito. Tingnan po ninyo, no? Hindi po nangyari na ma-invent yung kotse nung panahon ni Jesus. Tama? Pero noon pa man, nung panahon ni Jesus, actually nung panahon pa ni Moises, mayroong mga karwahe. Tama? Yun ang ginagamit nila para magparoon at parito. Pero hindi ganun yung frequency kasi nga ang hirap magparoon parito noon eh. Pero ngayon, because of the highways, because of skyways, marami na yung nakakapagparoon at parito. Tama po ba? Tama po ba? And because technology every day is, nag-i-increase, alam niyo po ba yung meron ng eroplano na kayang ikutin yung mundo? Okay? Hindi ko alam, in less than a day. Ganun siya kabilis. Okay? Na ilang oras yung biyahe ni Tita Shirley mula dito sa Pilipinas hanggang Switzerland? 18 hours. Parang kalahati lang naman siya ng mundo, no? 18 hours. So plus 18, that's 36 hours kung iikutin niya yung mundo pabalik dito sa Pilipinas. Pero meron ng eroplano ngayon na less than a day, kaya nang maikot yung mundo. Hello? Hello? So sa panahon natin, posible na talaga na marami na yung magparoon at parito. Tama po ba? Yung iba nga sa inyo, hindi magkanda o gaga, pupunta rito, pupunta doon, pupunta rito, pupunta doon. And knowledge will increase. Ang kaalaman ay lalago. Ito po, sinasabi dito, yung rise of modern technology. Naunawaan po ba ninyo? Sino may cellphone dito na mayroong facial recognition software? Yung pag i-unlock mo yung cellphone mo, mukha mo na lang gagamitin mo? O kaya yung fingerprint mo? Tama ba? Dati hindi. Ilalak mo pa yan ng PIN code, di ba? Sa Nokia 3310. Ilalak mo pa yan ng PIN code. Ngayon, fingerprint na lang o kaya Face ID. Meron pa nga, merong voice recognition eh. Pag hindi na-recognize ng gadget mo yung boses mo, hindi niya bubuksan yon. Ganun na yung teknolohiya natin ngayon. Naunawaan po ba ninyo? Smartwatch. Alam nyo ba yung smartwatch? Sino may smartwatch sa inyo? Wala? Ba yan? Hindi, napag-aralan ko, okay? Napag-aralan ko na yung mga smartwatches ngayon, nakaka-detect na ng blood pressure. Merong function yung smartwatch, di ba? Ano mo lang, tut, pupunta siya doon sa pag-detect ng blood pressure. After 30 seconds, alam niya na yung BP mo. Ha? Hello? Yung cellphone ninyo, yung iPhone, hindi ko alam kung meron sa Android, yung iPhone, mayroong health app, meron dong function na i-detect yung BP mo. Itatapat mo lang yung daliri mo doon sa flash ng cellphone mo. Makikita na nung cellphone yung pagdugdug ng dugo mo sa loob ng daliri mo. Kaya madedetect na niya kung ano BP mo. Alam niyo ba yon? Alam niyo yon? Ako lang nakaalam nun. O, tingnan nyo, may function na gano'n yung ibang cellphone. Ngayon, itong pag-monitor ng health, plano nilang ilagay sa isang microchip. Yung microchip na yan, ilalagay yan sa ilalim ng balat mo. Nakatanim na yan dyan forever and ever. Madedetect niya na yung health condition mo. Okay? At pag na-detect na yan, kasi ito yung smartwatch, di ba, nakakonect siya sa smartphone. Pag na-detect ng smartwatch mo na high blood ka, yung smartwatch mo na nakakonect sa smartphone mo ay tatawag sa emergency. Ngayon, yung smart na microchip na yun na naka-embed sa skin mo, ganun din ang gagawin niya. Pag na-detect niya na mataas ang sugar mo, mataas ang BP mo, okay? Tatawag ngayon yung cellphone mo sa emergency.
Tapos, malolocate ka niya kung saan ka talaga nandoon. Exact location mo. Malolocate ka na. Bakit? Nakakonect na siya kasi sa central database. Naunawaan po ba ninyo? At yung chip na yon, pwedeng mag-include doon ng personal information mo. Okay? Mukha mo, blood type mo, ano pa? It may include but not limited to your bank account, yung driver's license mo, national identification mo, etc. etc. Maging passport, pwede na rin nandoon na sa chip. Alam niyo po ba sa ibang bansa, in Europe, meron na silang technology na itapat mo lang yung kamay mo doon sa may cashier, bayad ka na. Sa Disneyland, meron na rin ganon. Tapat mo lang yung kamay mo na merong chip, bayad ka na. Naunawaan ninyo? Ganon na po yung technology ngayon. At, ito pa. Kilala nyo ba si Elon Musk? Kilala nyo si Elon Musk? Sino nakakaalam sa inyo na may dinedevelop siyang technology na maglagay ng chip sa utak ng tao? Si Kyle alam. Okay? Anong gagawin ng chip? Yung chip na yon ay communicate sa brain mo para kontrolin yung computer mo o yung cellphone mo. Hello? Naunawaan po ba? Hello? Okay? So ano ang kailangan po nating gawin? Ito kasi, dinedevelop na yung mga technology po na yan. Okay? Next slide. Okay. Ano po ang gagawin natin? Kasi naririto na tayo sa panahon na yan. Knowledge will increase. Hindi natin alam kung kailan mag-a-arise si Antichrist o ang rapture. Ano ang kailangan nating gawin? Ano ang end time strategy natin? Number 1, you should stay intimate with God like Daniel. Stay intimate with God like Daniel. Alam niyo po ba kung gaano siya ka-intimate kay Lord? Alam niyo po ba kung gaano siya ka-intimate kay Lord? Nung inuutusan na silang lumuhod doon sa imahe ni Nebuchadnezzar, hindi sila lumuhod. Amen? Ibig sabihin, walang compromise. Hindi sila nag-compromise. So stay intimate with God like Daniel. Pag ikaw po, napipilitan ka ng mag-decide na mako-compromise na yung pananampalataya mo at yung relationship mo kay Lord, huwag kang bibigay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Next. Ayan. Be wise like Daniel and his friends. Kaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, bago sila dalhin doon sa Babylon, they were wise young men. Paano sila naging wise? Kasi aral po sila sa scriptures. Amen po ba? Be wise like Daniel and his friends. Next. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, pray like Daniel. Sabi mo sa katabi mo, pray like Daniel. Okay? Daniel chapter 6 in verse 10, sabi diyan, lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. Ilang beses kayo nagpe-pray? Ilang beses tayo nagpe-pray? Pastor, ako nagpe-pray ako 6 times a day. Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, merienda. 6 times a day. Higit ko pa si Daniel. Hindi po ganung prayer ang sinasabi ko. Okay? Ang sabi diyan, si Daniel po ay nanalangin 3 times a day kasi yun ang kanyang nakaugalian. It was his custom. Ibig sabihin, hindi siya inuutusan na mag-pray. Nagkukusa siya mag-pray 3 times a day.
Morning, noon, and afternoon. Or sa gabi. Naunawaan po natin. Naunawaan po natin. Kung gusto nyo po na maging handa ngayong end times, gawin nyo po itong mga to. Lalong-lalo na to nananalangin. At ang sabi dyan sa una, lumuhod siya. Sabi mo sa katabi mo, lumuhod siya. O sabi mo sa katabi mo, luhod-luhod ka din. Okay? Tingnan nyo po ito. Sa prayer, di ba? Sino umatid ng prayer meeting? Taas ang kamay. Umatid ng prayer meeting. Okay, tingnan nyo po ha. Pag umatid kayo ng prayer meeting, minsan malamig kasi naka-aircon tayo. Pag nanatili lang kayo nakaupo, maya-maya, tama ba? Tulog ka na. Para hindi ka makatulog sa prayer meeting, lumuhod ka. O, sabi mo sa katabi mo, load din pag may time. Amen po ba? Alam nyo po, mas masarap mag-pray na nakaluhod. Kasi feel mo na nagpapakumbaba ka sa Diyos. Amen? Pag nakaupo ka kasi, merong tsansa magkuyakoy ka. Merong tsansang mapasandal ka at makatulog ka. Di ba? Paano ka mananalangin sa Diyos ng kataas-taasan tapos nakakuyakoy ka? Minsan may ka-text ka pa. Eh kung nakaluhod ka, nakapokus ka lang sa pananalangin, di ba? Tapos naka-silent yung cellphone mo, nakataob pa, para kahit umilaw, di mo makita. Amen? At hindi lang basta-basta nakaluhod. Minsan, alam niyo po ba, pag nagpe-pray kami, nakaganito. Nakasubsob yung mukha sa sahig. Amen? Kung gusto ninyo na maging mas mataas ang prayer life, hindi lang basta umupo, luhod, idapa mo yung mukha mo sa lupa. Yun ay pagpapakita mo na talagang nagpapakumbaba ka sa Diyos. Hindi mo yung ginagawa para makita ko lamang. Okay? Ako ginagawa ko yung sa prayer meeting, hindi para ipakita ko sa inyo na ganito ako mag-pray. Hindi, ganun talaga ako mag-pray kahit sa bahay. Alam ng misis ko yan, di ba? Ganun din siya mag-pray. Nakadapa, nakaluhod. Naunawaan po. Sabi nga doon sa Book of Luke watch and pray always. Palaging manalangin. Amen. Next slide. Sabi dyan, keep in fellowship with fellow believers. Hebrews chapter 10, verse 25. Sabi dyan, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. O, sabi mo sa katabi mo, huwag nating, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Kailan ba tayo nagtitipon? Hindi lang tuwing Sunday service. Ilang beses yung schedule natin dito sa church, mga gawain. Meron tayong Bible school. Kita nyo, nag-open tayo ng Bible school para maging matalino tayo sa Word of God lahat. Hindi lang po pang pastor yun, hindi lang pang leader yun, dapat pang lahat ng Kristiyano yun. Kaya nga ina-encourage ko po kayo, mattend kayo ng Bible school. Hello. Hindi porket nabasa mo na yung Genesis to Revelation isang beses, okay na yon. Hello. Ano pa? May prayer meeting tayo pag Wednesday. Dapat hindi lang puro dito yung alam natin sa Bible, saka kay Lord. Dapat pati sa prayer na i-encounter natin siya sa prayer. Hello. Mayroon tayong mga life groups. Meron kami life group ng Thursday. Yung babae tsaka lalaki. Yung iba naman, Sabado. Yung kay Pastora Bem tsaka kay Ate Denel. Sila June, Linggo, Okay? Si Dave pala, meron din Sabado, Ayan. Ano pa? Friday. Meron tayong ginagawang evangelism sa school. Kung gusto niyo sumama, pwede naman. Namimigay lang kami ng mga flyers or tracts. Tapos sinishare namin yung mga estudyante ng Word of God. Saturday. Ano meron sa Saturday? Meron tayong outreach sa Nazareth. Nakakatuwang makita na yung mga batang maliliit nakaupo at nakikinig ng Word of God, nagpe-praise and worship. Amen. Amen. Sunday service.
Kasi ang akala ng ibang Kristiyano, pinakamahalagang gawain yung Sunday service. Lahat ng gawain, mahalaga. Hindi lang yung Sunday service. Amen. Lalong-lalo na kapag nagmi-minister ka na. Halimbawa, pastor ka, hindi ka attend ng Bible school, hindi ka attend ng prayer meeting. Wag na wag. Okay? Kaya ina-encourage ko po kayong lahat, especially leaders, saka lang volunteers. Okay? As much as possible, umattend kayo ng mga gawain natin. Hindi lang Sunday service. Hindi lang tuwing may pagkain. Amen. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Tingnan nyo nakaugalian na ng ilan. Ang alin? Pinabayaan ang mga pagtitipon. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Amen. Kung iisipin mo kung kailan ang pinaka-best na panahon para maging masigasig at maalab sa Panginoon, ngayon na yon. Hindi na po ito panahon mga kapatid ng yung mga manya na habit or complacency. Kung magpapakaalab ka, gawin mo na ngayon na. Kung magsaserve ka, gawin mo na ngayon na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik ka. Kasi nasa huling araw na po tayo. Naintindihan po ba natin? Lastly, trust in the Lord as we wait for His coming. Sumampalataya tayo sa Diyos na siyang magliligtas po sa atin sa araw ng kanyang pagbabalik. Sabi diyan sa 2 Thessalonians chapter 2, 14-17, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Tinawag kayo. Tingnan niyo yung mga sarili ninyo. Tingnan niyo po yung mga sarili ninyo. Tingnan niyo po yung mga sarili ninyo. 'Di ba? Why are you here? Why are you here? Anong sabi ni Pablo? Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag. Amen po ba? Yes, we invite you to church, but we do not invite you to just be in church. We invited you for you to hear the good news of the gospel of Jesus Christ. The soon and coming reigning King. The King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hindi lang para maging masaya kayo tuwing magkakasama tayo. Hindi po ganun. Hindi lang ganun. Alam ko masaya tayo pag magkakasama, pero I hope na hindi lang yung samahan natin yung pinangahawakan ninyo, kundi yung kahalalan o yung pagpili sa inyo ng Panginoong Hesukristo nung kayo'y nakarinig. Kaya nga kayo nag-i-stay. Because when you heard and received, you accepted. Kasi pwede po na nag-share kami ng Word of God sa inyo, tinanggap ninyo, pero hindi ninyo pinanampalatayanan. Maaari nag-share kami ng Word of God sa iyo, pero hindi mo pinaniwalaan, kaya ka wala ngayon sa church. Ibig sabihin lang doon, dalawa lang. Either hindi ka tinatawag ng Diyos, mapapahama ka sa impyerno, or second, may panahon na ibibigay sa iyo si Lord. Pero mabuti na lang, isa ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mabuti na lang, isa ka sa pinili ng Diyos. Kasi hindi po lahat ng nakarinig sumampalataya. Naunawaan po ba? Naunawaan po ba? You know, this is a mercy. This is the mercy and grace of God. Kasi ang natural na kondisyon ng puso ng tao ay matigas. Ayaw niyang makinig sa Word of God. Ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang i-absorb yung gospel. It's natural for the human heart to be hard against the gospel, against the Word of God. Pero dahil mahabagin ng Diyos, tinulungan niya maging malambot yung puso mo at puso ko upang tanggapin yung salita niya.
Amen? Hindi po to dahil sa atin, kaya nga ang kaligtasan, hindi po dahil sa ginawa natin. Naunawaan po ba? Maging yung kaligtasan natin o yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos, gawa din ng Diyos yun. Ang sabi ng John chapter 3 verse 27, walang matatanggap ang tao kung hindi ito pinahintulot ng Diyos. Kaya kaligtas ngayon kasi pinahintulot ng Diyos sa langit, nailigtas ka. Hindi dahil ginusto mo. Hindi dahil ginusto ko. Alam niyo po ba, nung nandoon ako sa dati kong reliyon, sabi ko sa asawa ko, hindi ko nakikitang masasama ako dyan sa mga grupo nyo. Hindi ko nakikita maboborn again ako kasi hanggang mamatay ako, dito na ako. Nung nandoon ako, hindi ko kilala si Lord. But because it was of His grace and His mercy that I have accepted. At naunawaan ko yung salita ng Diyos. Hindi dahil ginusto ko, ginusto ni Lord na maunawaan ko. Hello? Kaya nga, ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6, no? Pero mga akong Tagalog na Bible dyan. Yung pula, nandiyan may pula. Second Corinthians chapter 6 verse 1 hanggang verse 2, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Hello? Huwag daw baliwalain. Marami kasi nung nakarinig, nakatanggap na, naghayahay na. Hindi na inalagaan yung kanyang relationship o personal relationship sa Panginoon. Nakala niya, yung pag-attend niya sa church, okay na yon. In the heart of God, Christ. Bakit ganyan lang? Hindi mo ba naunawaan, anak, yung binigay ko para sa'yo? Para magpabanjing-banjing ka dyan? Kasi kung nauunawaan natin, kapatid, kung ano yung binayarang presyo ng Panginoon para lang maligtas ka, para maligtas ako, hindi mo pababayaan yung biyayang tinanggap mo. Hindi mo ipagpapalit sa kahit na anong bagay. Hindi mo ipagpapalit sa kahit anong halaga o sa kahit anong relasyon o sa kahit na anong posisyon. Naunawaan po ba ninyo? I am here because I want the position of being a senior pastor. No. God knows my heart. The Lord is my witness. My wife is a witness. Many of you are a witness kung bakit ako nandito at nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko ginusto magpastor, but God allowed it for my life to become a pastor and a minister of the word para maunawaan ng lahat ng tao na walang kaligtasan na nasa langit at sa lupa maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Walang religion na makapagliligtas sa tao. Walang samahan na makakapagligtas sa tao. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa tao. Amen. Palakpakan natin si Lord. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ang sabi rito, kaya nga, verse 15, sa slide po natin kay Dave. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag at panghawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Next, aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos! Mahal tayo ng Diyos! Mahal tayo ng Diyos! At siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat na mabuti. Asa na yung huli ko? Ayan. Sa aklat ng Jude chapter 1 verse 24 to 25, at ngayon, purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos.
siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen! 1 Corinthians chapter 1 verse 8. 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Pananatilihin niya tayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Are you glad that it is God who strengthens you? Are we glad that it is God who sustains you? Amen. Because it's natural in our heart to be rebellious. Pero kaya ka nandito ngayon kasi tinutulungan ka ng Diyos na tumatag ka, lumaya ka sa kasalanan. Amen? Kahit kagabi o kahapon nagkasala ka, pero nandito ka ngayon kasi tinutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Amen! Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam niyo alabaster jar, ito yung isa sa mga paborito naming kanta. Personally, it's one of my favorite song. Why? Dahil yung alabaster jar, nangyari po yun, bago pa ako si Lord. Bago basagin ni Maria, yung bote na yun na naglalaman ng napakahalagang pabango. Napakamahal na pabango. Yung pabango na yon, it speaks about your life, my life, na binabasag sa paanan ng Panginoong Hesus. At ngayon, malapit nang bumalik si Lord, kailangan basag ka rin sa Diyos sa harapan niya. Araw-araw. Amen? If you want, okay, I don't know if I have to have an altar call. But if you are moved by God na pumunta sa altar, then do it. Kung gusto mo magpabasag sa Panginoon sa panahon ngayon, I want you to come to the altar. Magpabasag kayo ng puso sa Panginoon. It's between you and God. Let's sing that song.